Ang kwento ay nagaganap sa Sweetwater, isang isla na napapalibutan ng malawak na lawa. Sa simula, makikita natin ang dalawang lalaki, sina Shane at Trigg, sa isang liblib na cabin malapit sa lawa, malayo sa lungsod. Sila ay gumagawa ng mga ilegal na substansya at nagmamadaling mag-empake dahil natatakot silang dumating ang mga pulis. Hindi nagtagal, isang police car ang dumating. Dala si Sheriff Williams at isa pang opisyal, si Farmer, na pinalilibutan ang cabin. Sinubukan ni Shane na lumaban ngunit pinatulog siya ng taser ng opisyal. Sa kabila nito, nagawang makatakas nina Shane at Trigg. Tumatakbo papunta sa lawa, si Trigg ay na-corner, at habang sinusubukan ni Shane na tumakas sa tubig, nahulog niya ang isang pakete ng ilegal na substansya. Isang malaking buwaya na lumalangoy malapit doon ang biglang sumunggab sa pakete dahil naaakit sa amoy nito. Bago makatawid si Shane, nakita siya ng opisyal na sinubukan siyang pigilan at pinapasuko. Gayunpaman, ang buwaya, na naging mas agresibo dahil sa epekto ng drug ang nalanghap nito, ay inatake si Shane dahil naaakit ito sa natitirang substansya na dala niya. Samantala, si Trigg, na nasabdo ng isa pang opisyal, ay nakakita sa paparating na buwaya. Sinubukan niyang babalaan si Shane, ngunit huli na ang lahat ng inatake ng nilalang ang opisyal, na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Dahil dito, nakatakas si Trigg ngunit nahulog niya ang isa pang pakete ng ilegal na substansya sa lupa. Mabilis nating napansin na tila ang buwaya ay interesado lamang sa mga pakete ng droga. Ang eksena ay lumipat sa isang opisina kung saan nakilala natin si Mayor Jensen at ang dalawang mangangaso na kinuha ng mayor upang patayin ang nilalang bago dumating ang mga turista sa bayan. Nais ni Jensen na ilihim ang insidente hanggang matapos ang Memorial Day weekend. Isang malaking selebrasyon sa isla, ngunit itinago niya sa mga mangangaso kung gaano kalaki at mapanganib ang hayop. Ang eksena ay bumalik sa lawa kung saan hinihintay ni Sheriff Williams ang kanyang dalawang kasamahan na paparating sakay ng bangka. Isa sa kanila, si Dante, ang bumaba at binati siya. Tinawag siyang Dad. Si Dante ay isang kilalang ahente na eksperto sa pagsira ng mga laboratorio ng ilegal na substansya, at naroon siya upang tumulong sa pangangaso ng buwaya. Pinuri siya ni Williams at pinasalamatan sa kanyang kontribusyon. Habang pinagluluksa rin ang pagkamatay ni Officer Farmer, na parang pamilya na sa kanila, pinag-usapan ng dalawa ang posibilidad ng pagkakaroon ng ilegal na laboratorio sa lugar at pumunta sa Grad's Bar kung saan may party na idinaraos ang mayor. Habang papunta, pinagdebatehan nila kung ang hayop ay isa lamang drug-addicted na buwaya o isang kakaibang nilalang. Iginiit ni Williams na nakita niya ang hayop at napakalaki nito, malayo sa isang karaniwang buwaya. Sinabi ni Dante na kung ang hayop ay nakaligtas sa konsumo ng napakaraming ilegal na substansya, malamang ito ay nasa estado ng matinding euphoria at maaaring nasa ilalim ng induced psychosis. Nagkasundo sila na ang misyon ay hanapin ang ilegal na laboratorio at pigilan ang buwaya bago ito muling umatake. Samantala, si Bithlo ay gumagala malapit sa lawa, sinusundan ang ungol ng nilalang nang hindi nalalaman ang tunay na panganib. Dumating sina Williams at Dante sa party ng mayor at sinalubong ng palakpakan. Sinubukan ni Dante na pag-usapan ang panganib, ngunit pinutol siya ng mayor na tumabi para makausap ang isang babae. Lumabas si Williams upang tumawag kay Bithlo, na nakita ang nilalang gamit ang kanyang drone. Gayunpaman, sinunggaban ng buwaya ang drone, dahilan upang mawala kay Bithlo ang tanaw nito. Sa pagmamadali, inipon ni Bithlo ang kanyang mga gamit at sinubukang tumakas ngunit nasalubong niya ang buwaya. Sa isang nabigong pagtatangka upang ilihis ang atensyon nito, naghagis si Bithlo ng pagkain sa buwaya, ngunit hindi ito nagpakita ng interes maliban sa mga ilegal na substansya. Sa telepono, inutusan ni Williams si Bithlo na bumalik sa isla ng ligtas. Patuloy na tumitindi ang tensyon sa kwento habang nahaharap ang grupo sa hamon na pigilan ang lalong nagiging marahas at lulong na buwaya bago ito magdulot ng sakuna sa isla. Samantala, sa Grad's Bar, muling nagkita sina Dante at Ana, ang kanyang matalik na kaibigan at dating pulis na ngayon ay nagtatrabaho sa bar. Matagal na silang hindi nagkikita kaya nagpalitan sila ng tinginan, tawanan, at casual na usapan. Biglang dumating si Grady, ang amain ni Ana, at tuwang-tuwa sa presensya ni Dante. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik si Williams sa bar kung saan sina Grady at Mayor Jensen ay nagbigay ng pakikiramay para sa pagkamatay ni Officer Farmer. Ngunit iginiit ni Williams ang pangangailangan na alisin ang mapanganib na nilalang na nagbabanta sa isla. Sa kabila nito, nanatili si Mayor Jensen sa kanyang posisyon na mahalaga ang darating na weekend para sa ekonomiya ng bayan. Lalo't maraming turista ang darating na makakapagdala ng malaking kita sa lugar. Pinakalma niya si Williams sa pagsasabing kumuha siya ng dalawang profesional na mangangaso upang harapin ang buwaya. Ngunit nanatiling nag-aalala si Williams. Itinuturing ang desisyon na mapanganib. Samantala, malapit sa lawa, dumating ang mga mangangaso na armado ng shotgun at rifle. Tense ang atmosfera nang lumitaw ang nilalang. Sa takot, nagsimula silang magpaputok at nagmamadaling bumalik sa bangka. Ngunit nadapa ang isang babae, at habang tinutulungan siya ng kanyang kasama, hindi ito naging sapat na mabilis. Inatake ng dambuhalang buwaya ang dalawa at walang sinuman ang nakaligtas. Balik sa bar,
Ligtas na dumating si Bithlo at masiglang binati si Dante. Sa kabila ng pagkabigla, ikinwento niya ang kanyang nasaksihan, at nagkasundo silang dalawa na huntahan ang buwaya sa gabing yon. Narinig ni Ana ang kanilang pag-uusap at iginiit na sumama. Sinasabing may personal siyang dahilan at siya ang pinakamahusay na opisyal sa kanyang klase. Sa una, tumutol si Sheriff Williams dahil ayaw niyang madamay ang mga sibilyan. Ngunit mapilit si Ana at napaniwala sila na kakailanganin nila ang lahat ng tulong na makukuha nila. Excited na muling kumilos. Sinabi ni Ana kay Grady na tutulungan niya ang sheriff nang hindi ibinubunyag ang tunay niyang dahilan. Habang dumarating ang mga turista sa isla at sinisimula ng okupahin ang pier at mga lugar sa paligid ng lawa, makikita ang isang bahay sa mas marangyang bahagi ng isla kung saan may grupo ng mga kaibigan na nasa isang improvised na ilegal na laboratorio. Masaya ang ilang babae habang sina Daryl at Craig ay nagtatago ng mga pakete. Kumuha si Daryl ng isang bag na may laman ng mga substansya, at habang dumadaan sa mga babae, nahulog niya ang isa sa mga pakete sa tubig. Hindi nila napansin na naamoy na ng buwaya ang nahulog na pakete. Isang kaibigan ang nagtangkang magbabala sa kanila tungkol sa mga balita ukol sa nilalang. Ngunit binaliwala ito ni Daryl. Pagkatapos, sinira ng buwaya ang bahay, nagdulot ng malaking pagkawasak, at inatake ang lahat ng nagtangkang lumaban. Nagawa ni Daryl na tumakas at nagtago sa isang cell tower, ngunit naabutan siya ng buwaya. Nasinira ang tore at tuluyang naputol ang komunikasyon sa isla, wala ng radyo o signal ng telepono. Matapos ang insidente, muling nagtipon ang mga pulis, at ipinakita ni Bithlo ang isang ngipin ng nilalang, na ikinagulat at ikinainis ng lahat nang mapagtanto nilang tuluyang isolated ang isla. Ngayon, alam nilang ang nilalang ay lulong sa mga ilegal na substansya at gagawin ang lahat upang masatisfy ang kanyang pagkagumon. Kaya't nagplano sila ng isang tiyak na paraan upang alisin ang banta. Si Grady, na palihim na nakikinig sa usapan, ay nag-alok ng tulong at isiniwalat na may tinatagong malakas na arsenal siya. Samantala, si Mayor Jensen, na nasa gitna ng isla habang nanunood ng banda, ay pinuntahan ng mga pulis upang pag-usapan ang pangangailangang manatili ang lahat sa kanilang mga bahay para sa kaligtasan. Nagkaroon ng mainit na sagutan sina Dante at Jensen, ngunit tumanggi ang mayor na ihinto ang mga kaganapan at iginiit na gawin na lamang ng mga pulis ang kanilang trabaho. Bigla, narinig ang isang malakas na pagsabog sa malayo mula sa pier, tila natagpuan ng buwaya ang ilegal na laboratorio at nagdulot ng mas matinding pagkawasak. Mabilis na umalis ang mga pulis upang resolbahin ang problema. Habang pumunta si Ana sa Grad's Bar upang kausapin ang kanyang amang si Grady tungkol sa mga kainahinalang bisita, binanggit ni Grady ang isang lalaking kamakailan lamang nag-check-in na mukhang kinakabahan at balisa. Tinanong ni Ana kung anong kwarto ito at agad na pinuntahan. Samantala, hinarap ni Williams si Mayor Jensen at inakusahan siyang tumatanggap ng suhol mula sa mga trafficker upang panatilihin ang operasyon ng droga sa isla. Ngunit hindi natinag ang mayor. Sa Grad's Bar, natagpuan ng buwaya si Trig ngunit umatras nang hindi makita ang hinahanap. Dumating si Ana sa kwarto at kumatok. Hinihiling na buksan ito. Biglang bumalik ang buwaya at, sa gitna ng mga sigawan, kinain si Trig. Pinilit ni Ana buksan ang pinto at nakita ang kwarto na lubos ng wasak. May malaking butas sa dingding na iniwan ng nilalang. Tumakbo siya upang balaan ng mga pulis. Nabinaril ang buwaya at napaatras ito pabalik sa lawa. Bumalik sila sa kwarto upang maghanap ng mga palatandaan tungkol sa pangunahing laboratorio ng droga ngunit walang nahanap. Makalipas ang ilang oras, dumating sina Dante at Bithlo sa isang party malapit sa bonfire, kung saan nakilala nila si Tucker, isang kaibigan ni Bithlo. Gayunpaman, mabilis nilang napansin na ang party ay may kasamang kompetisyon. Na-challenge si Dante na makipagharap kay Buck sa isang slap bet. Sa mga pang-asar at payo ni Bithlo, nagawang talunin ni Dante si Buck, na ikinagalit nito. Pagkatapos ng tagumpay, tinanong ni Dante si Tucker tungkol sa laboratorio. Nag-atubili si Tucker ngunit sa huli pumayag na dalhin sila doon ng gabing yon. Sa madaling araw, nakarating sila malapit sa isang swamp sa MCAS at Wallow, isang lugar sa isla na mahirap puntahan. Kailangan nilang gumamit ng zipline upang marating ito. Nauna si Bithlo, sumunod si Dante, at huli si Tucker, ngunit huminto ang zipline, at napagtanto nilang niloko sila ni Tucker, na dinala sila sa isang quicksand area imbes na sa laboratorio. Sa sandaling yon, lumitaw ang buwaya, at sa takot, binaril ito ni Tucker, na lalo lamang nitong ikinagalit. Kinain ng buwaya si Tucker, pinutol ang zipline, at nahulog sina Dante at Bithlo sa lupa. Sa kabutihang palad, nakatakas ang dalawa. Balik sa Grad's Bar, si Mayor Jensen, na naiinis na sa sitwasyon, ay nagiinom. Ramdam ang responsibilidad para sa mga posibleng pagkamatay ng mga pulis. Paglabas niya, nagpasya siyang pumunta sa swamp dala ang mga ilegal na substansya. Balak akitin ng buwaya at patayin ito gamit ang submachine gun. Malapit doon, narinig ni Dante at Bithlo ang isang ingay at pinag-usapan kung babalik ba sila sa bayan o tatawid sa swamp upang hanapin ang laboratorio. Nakakita sila ng radyo at nakipag-ugnayan sa isang bangka, humihingi ng tulong kay Leon. Samantala, sa swamp, tinukso ng mayor ang buwaya, hindi alintana ang panganib.
Dumating sina Williams at Anna upang tulungan siya ngunit hindi na nila nailigtas ang mayor mula sa kamatayan o napigilan ang pagtakas ng nilalang. Sa bangka ni Leon, natagpuan ni Dante at Bithlo ang isang bangkay sa swamp at nagdesisyong bumalik sa Grad's Bar. Doon, nagplano silang akitin ng buwaya papunta sa quicksand sa MCAS at Wallow. Hinalang naroon ang laboratorio ng droga, ang nag-iisang lugar na hindi pa nila nasisuri. Nag-armas sila gamit ang mga kagamitang ibinigay ni Grady at nagtungo sa lugar kasama si Leon. Pagdating doon, inatasan ni Dante ang bawat isa ng kanilang gagawin. Hindi nagtagal, natuklasan nila ang isang winasak na underground lab na mas malaki kaysa inaasahan. Binuksan ni Bithlo ang bentilasyon na nagpalabas ng amoy mula sa ilalim ng lupa at umakit sa buwaya. Nang dumating ang nilalang, ginamit nila ang lahat ng armas na mayroon sila. Muntikan nang makalapit si Dante sa buwaya ngunit nagawa niyang barilin ito ng isang missile sa mismong bibig nito, na nagresulta sa isang napakalaking pagsabog. Nakatakas si Dante, at naniwala ang lahat na tuluyan na nilang natalo ang buwaya. Kalaunan, ipinahayag ni Williams ang kanyang pagmamalaki sa anak habang binati ni Bithlo si Dante bago umalis upang maghanap ng bahagi ng nilalang bilang tropeo. Gayunpaman, pagdating niya sa lugar, napagtanto niyang nagpalit ng balat ang buwaya. Nagmadali siyang magbigay ng babala sa iba sa pamamagitan ng radyo, ngunit abala ang lahat sa pagdiriwang sa bayan at hindi siya narinig. Biglang lumitaw ang buwaya sa bayan, nagdulot ng takot at pagkasira. Pumunta ito kay Williams, na walang oras upang makalayo. Sa pagkabigla, hindi makasagot si Dante sa mga tanong ni Anna tungkol sa sinapit ng kanyang ama. Sumakay sina Dante, Anna, at Bithlo sa isang bangka, nagdadalamhati sa pagkawala ni Williams. Nagpasya si Dante na gumamit ng droga bilang pain at inihanda ang isang bitag para sa buwaya malapit sa mga paputok na gagamitin sa pagdiriwang. Naghintay sina Grady at Anna ng tamang pagkakataon upang paputukin ang kanyan at mga paputok, ngunit napilitang umatras upang umiwas sa daraanan ng buwaya. Pumasok ang nilalang sa inihandang lugar, at inakit ito ni Dante gamit ang putok ng baril. Nang lumapit ang buwaya, naganap ang isang napakalaking pagsabog na nagkalat ng mga piraso ng nilalang. Tumalon si Dante sa lawa, at sinubukan siyang kontakin ni Anna sa radyo ngunit walang tugon. Natagpuan siya ni Bithlo na walang malay, ngunit sa wakas ay nailigtas siya ni Anna. Kinabukasan, sabay-sabay nilang ipinagluksa ang pagkawala ng kanilang mga kasamahan ngunit ipinagdiwang ang tila katapusan ng bangungot na sumubok sa maliit na isla ng Sweetwater.